Kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang, ito ang pinakamahalagang video na mapapanood mo ngayong taon. Isipin mo ito, nakatayo ka sa paanan ng hagdan at ang iyong mga tuhod ay kumikirot na. Ang simpleng pag-akyat ay tila pag-akyat na sa Mount Everest. Ngunit may sikretong ibinunyag ang agham. Ituturo ko ang 5 galaw upang muling gumaan ang iyong paghakbang na tila ikaw ay nasa edad 40 pa. Tara, simulan natin. 5 ehersisyo, pag-upo sa pader. Ang unang pagkakamali na madalas kong makita sa aking mga pasyente ay ang labis na pagtuon sa paggalaw ng mga binti habang ganap nilang nalilimutan ang tinatawag nating static strength o ang lakas sa pananatiling nakatigil. Marami sa inyo ang nag-iisip na ang paglalakad-lakad lamang ay sapat na, ngunit may isang mahalagang bahagi ng lakas na unti-unting nawawala sa atin habang tayo ay nagkakaedad. Ito ang tinatawag ng mga dalubhasa na isometric endurance. Isipin niyo ito bilang ang kakayahan ng inyong mga kalamnan na humawak ng matatag sa isang posisyon. Eksaktong katulad ng ginagawa ninyo kapag kayo ay nakatigil sa gitna ng hagdan dahil kailangan ninyong huminga ng malalim. Sa madaling salita, ang iyong quadriceps o ang malalaking kalamnan sa harap ng iyong hita ay hindi lamang kailangang maging malakas para humakbang. Kailangan din nilang maging matatag para suportahan ang bigat ng iyong katawan habang ikaw ay nakatayo sa isang binti. Isang pag-aaral mula sa University of Michigan noong taong 2022 ang nagpatunay nito. Natuklasan nila na ang mga taong nagsasagawa ng wall sits sa loob lamang ng 9 segundo araw-araw ay nagkaroon ng 34% na bilis sa kanilang pag-akyat ng hagdan sa loob lamang ng 6 na linggo. Bakit ito nagiging napakahalaga para sa atin na nasa edad 60 pataas? Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay hindi na nakakapagpadala ng mabilis na senyales sa ating mga kalamnan upang manatiling matigas sa mahabang panahon. Ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang nakakaranas ng panginginig ng tuhod o ang pakiramdam na tila jelly o malambot ang inyong mga binti kapag kayo ay nasa kalagitnaan ng pag-akyat. Ang panginginig na iyon ay hindi dahil ikaw ay matanda na, kundi dahil ang iyong mga kalamnan ay nawalan na ng stamina sa paghawak ng posisyon. Kung hindi natin ito bibigyan ng pansin, ang simpleng panghihina na ito ay maaaring mauwi sa madalas na pagkawala ng balanse o mas malala pa, ang pagkakahulog sa hagdan. Kaya naman, mayroon akong mahalagang payo para sa inyo. Itigil na ang pag-iisip na kailangan nyo ng mamahaling kagamitan sa gym o mabibigat na weights. Huwag nyo nang pilitin ang inyong sarili sa mga mahihirap na squat na nagpapahirap sa inyong mga kasukasuan. Sa halip, simulan ninyo ang simpleng pag-upo sa pader. Ito ay ligtas, libre, at magagawa ninyo habang nanonood ng inyong paboritong balita sa gabi. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang tungkol sa isa sa aking mga pasyente na si Robert. Si Robert ay isang retiradong guro mula sa Ohio, 68 taong gulang. Noong una kaming magkita, halos ayaw na niyang umakyat sa 2nd palapag ng kanyang bahay para tingnan ang kanyang mga gamit sa sining. Sinabi niya sa akin, "Doc, pakiramdam ko ay bibigay ang mga tuhod ko sa bawat hakbang." Hindi siya mahina, sadyang nakalimutan lang ng kanyang mga kalamnan kung paano humawak ng matatag. Sinimulan namin ang wall sit hold. Noong una, nakakaya lamang niya ang 10 segundo bago manginig ang kanyang mga binti. Ngunit hindi siya sumuko. Pagkaraan ng 8 linggo, tuwang-tuwa si Robert na tumawag sa akin. Sabi niya, nakakaakyat na siya ng hagdan nang hindi man lang humahawak sa pasimano. At wala na ang nakakatakot na panginginig na iyon. Narito ang eksaktong paraan kung paano nyo ito gagawin ng tama sa inyong tahanan. Maghanap ng isang matibay na pader at sumandal ng maigi rito. Iposisyon ang inyong mga paa ng pasulong, mga 2 talampakan ang layo mula sa pader, at tiyaking magkahanay sila sa inyong mga balikat. Ngayon, dahan-dahang idulas ang inyong likod pababa hanggang sa ang inyong mga hita ay halos pantay na sa sahig na bumubuo ng hugis na parang nakaupo sa isang invisible na upuan. Ang inyong mga tuhod ay dapat na nasa itaas ng inyong mga bukong-bukong.
hindi lumalampas sa inyong mga daliri sa paa. Sa simula, subukan itong gawin sa loob ng 20 segundo lamang. Huwag ninyong pilitin kung masakit. Ang mahalaga ay ang tamang porma ng inyong katawan. Habang kayo ay nakasandal, idiin ang inyong ibabang bahagi ng likod sa pader at huminga ng malalim. Huwag na huwag ninyong pipigilan ang inyong paghinga dahil maaari nitong itaas ang inyong presyo ng dugo. Isang mahalagang paalala mula sa mga eksperto. Kapag naging madali na para sa inyo ang 90 segundo, maaari ninyong subukan ang maliit na sikreto ng mga surgeon. Bahagyang iangat ang isang sakong ng iyong paa sa loob ng 5 segundo habang nakaupo. Pagkatapos ay ibaba ito at iangat naman ang kabila. Ang maliit na pagbabagong ito ay magbibigay sa inyo ng higit pang kumpiyansa sa inyong balanse. Kung nauunawaan ninyo ang kahalagahan ng pagbuo ng tatag na ito para sa inyong kaligtasan, mangyaring i-comment ang salitang strength sa ibaba. Ang inyong pangako sa maliit na ehersisyong ito ay ang inyong unang hakbang para sa mas malaya at mas masayang buhay kasama ang inyong pamilya. Tandaan, ang pader na iyan sa inyong sala ay hindi lamang bahagi ng bahay. Ito ang inyong katuwang sa pagpapalakas ng inyong kinabukasan. Ika-4 na ehersisyo, pagbaba sa hagdan. Ang susunod na pagkakamali na madalas kong mapansin sa aking mga pasyente ay ang labis na pagtutok sa pag-akyat sa hagdan. Marami sa inyo ang nagsasabi sa akin, Doc Miller, ginagawa ko naman ang lahat para lumakas ang aking pag-akyat. Ngunit heto ang isang katotohanan na madalas nating makalimutan. Ang pagbaba sa hagdan ay mas mapanganib at mas mahirap para sa ating katawan kaysa sa pag-akyat. Ayon sa mga pagsusuri, ang pagbaba ay nangangailangan ng higit na kontrol at balanse. Ito ang oras kung kailan pinakamarami ang aksidente ng pagkahulog sa ating mga nakatatanda. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang siyensya sa likod nito sa paraang madaling maunawaan. Ang ating mga kalamnan ay gumagana sa 2 paraan, ang pag-ikli at ang paghaba. Kapag tayo ay bumababa sa hagdan, ang ating mga kalamnan ay gumagawa ng tinatawag na eccentric contraction. Ibig sabihin, ang iyong mga kalamnan ay humahaba habang pilit nilang binubuhat at kinokontrol ang bigat ng iyong buong katawan. Ito ang pinakamahirap na uri ng trabaho para sa ating mga muscle. At sa kasamaang palad, ito rin ang unang kakayahan na nawawala sa atin habang tayo ay nagkakaedad. Isang mahalagang pag-aaral mula sa Harvard Medical School ang sumuri sa 800 kalahok. Natuklasan nila na ang mga taong nagsanay sa kontroladong pagbaba ay nagkaroon ng 45% pagtaas sa kanilang kakayahang mag-navigate sa hagdan. Ito ay halos doble kumpara sa mga taong nagsanay lamang sa pag-akyat. Bakit? Dahil ang pagbaba ay nangangailangan ng 3 beses na higit na kontrol sa kalamnan. Marahil ay nararamdaman ninyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Iyong pakiramdam na tila runray o nanginginig ang inyong mga binti tuwing umaga habang bumababa kayo mula sa inyong silid-tulugan. O kaya naman ay ang pag-aalangan na itapak ang inyong paa dahil hindi ninyo maramdaman kung gaano na ba kalayo ang susunod na baitang. Ang serye ng mga sintomas na ito, ang panginginig, ang pag-aalangan at ang pakiramdam na parang mawawalan ka ng balanse ay hindi lamang dahil sa katandaan. Ito ay senyales na ang inyong nervous system at ang inyong mga kalamnan ay hindi na nag-uusap ng maayos. Ang inyong proprioception o ang kakayahan ng inyong katawan na malaman kung nasaan ito sa espasyo nang hindi tumitingin ay unti-unti nang bumabagal. Kaya naman, ang aking payo sa inyo, itigil na ang mabilisang pagbaba sa hagdan na tila ba kayo ay nagmamadali. Sa halip, gawin nating isang ehersisyo ang bawat hakbang. Simulan nating bumuo ng tamang lakas. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Linda. Si Linda ay 72 taong gulang at nakatira sa isang magandang bahay sa Ohio na may 2 palapag. Noong nakaraang taon, sinabi niya sa akin na nagsimula na siyang matulog sa sofa sa sala dahil sa sobrang takot niyang bumaba ng hagdan tuwing umaga. Sabi niya, Doc, pakiramdam ko ay bibigay ang tuhod ko at tuloy-tuloy akong mahuhulog.
Hindi siya mahina, sadyang kailangan lang nating ituro muli sa kanyang mga kalamnan kung paano magpreno. Sinimulan namin ang step downs sa loob ng ilang linggo. Ang takot ni Linda ay napalitan ng tiwala sa sarili. Ngayon, nakakatulog na siyang muli sa kanyang sariling kama sa itaas dahil alam niyang kaya na niyang bumaba ng ligtas. Narito ang dapat ninyong gawin. Maghanap ng isang matibay na baitang. Ang pinakaibabang bahagi ng inyong hagdan ay perpekto na. Dapat itong may taas na 6 hanggang 8 inches lamang. Tumayo sa ibabaw ng baitang at dahan-dahang ibaba ang inyong kaliwang paa patungo sa sahig. Ang sikreto dito ay ang bilang, kailangang dahan-dahan. Bilangin ninyo ang 1, 2, 3. Bago sumayad ang inyong mga daliri sa paa sa sahig. Pagkatapos ay gamitin ang inyong kanang sakong para itulak ang inyong sarili pabalik sa pagkakatayo. Tandaan, huwag na huwag ninyong titingnan ang inyong mga paa habang ginagawa ito. Panatilihing diretso ang tingin sa harap at itaas ang inyong dibdib. Sa ganitong paraan, sinasanay ninyo ang inyong utak na magtiwala sa inyong mga paa nang hindi umaasa sa inyong paningin. Magsimula sa 8 repetitions sa bawat binti, 3 beses sa isang linggo. Siguraduhin na mayroon kayong isang araw na pahinga sa pagitan ng mga sesyon upang mabigyan ng oras ang inyong mga kalamnan na mabuo muli ang kanilang lakas. Ang pagkakaroon ng tamang nutrisyon ay malaki rin ang maitutulong dito. Ang mga pagkain na mayaman sa protina at magnesium ay nagsisilbing panggatong para sa inyong mga kalamnan upang mas madali silang makabangon mula sa pagod. Ngunit walang makakatalo sa disiplina ng tamang paggalaw. Kung nararamdaman ninyo na ang pagbaba sa hagdan ay naging mas mahirap na kaysa sa pag-akyat sa mga nakalipas na taon, mangyaring mag-comment ng yes sa ibaba. Ang inyong pag-amin ay ang unang hakbang upang makuha ninyong muli ang inyong kalayaan at kaligtasan sa loob ng inyong sariling tahanan. Kasama ninyo ako sa bawat hakbang na ito. 2 ehersisyo, pag-angat ng binti sa gilid. Ang 2 pagkakamali na madalas kong makita sa aking mga pasyente ay ang hindi pagpansin sa mga kalamnan sa gilid ng ating balakang. Marahil ay nararamdaman ninyo ang tinatawag nating pagewang-gewang o ang pakiramdam na tila hindi matatag ang inyong katawan kapag kayo ay naglalakad o humahakbang sa hagdan. Marami sa inyo ang nag-iisip na ang panghihina ng tuhod ang dahilan. Ngunit sa katunayan, ang tunay na may sala ay madalas na matatagpuan sa inyong mga balakang. Ang mga kalamnan na ito na tinatawag nating hip abductors. Ang siyang nagsisilbing mga tahimik na bayani na nagpapanatili sa ating balanse. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang siyensya nito sa paraang madaling maunawaan. Kapag itinaas ninyo ang isang paa upang humakbang, ang kabilang bahagi ng inyong balakang ang dapat na humawak sa inyong buong bigat upang hindi tumagilid ang inyong balakang. Sa ating pagtanda, ang mga kalamnan na ito ay mabilis na humihina dahil hindi natin sila madalas gamitin sa ating pang-araw-araw na pagupo. Kapag mahina ang inyong hip abductors, ang inyong balakang ay nawawala ng katatagan. Ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang kailangang humawak ng mahigpit sa mga pasimano o sandalan ng upuan dahil sa takot na matumba sa gilid. Isang mahalagang pag-aaral noong taong 2024 mula sa Northwestern University ang sumuri sa mahigit 1,500 mga nakatatanda. Natuklasan nila na ang lakas ng hip abductor ang pinakamahalagang basehan kung gaano magiging kumpiyansa ang isang tao sa pag-akyat ng hagdan. Ang mga taong may malakas na balakang ay 71% mas hindi nangangailangan ng pasimano para sa suporta. Ibig sabihin, ang pagpapalakas sa bahaging ito ay ang inyong insurance policy laban sa pagkawala ng balanse. Marahil ay pamilyar kayo sa mga sintomas na ito. Iyong pakiramdam na tila laging mabuhay ang inyong bawat hakbang o ang kailangang laging humanap ng mahahawakan kapag lumalakad sa mall o sa simbahan. Ang mga senyales na ito, ang pagtagilid ng katawan at ang kawalan ng tiwala sa sariling mga paa ay direktang bunga ng panghihina
ng inyong mga balakang. Kaya naman, ang aking payo sa inyo, huwag ninyong baliwalain ang pahiwatig ng inyong katawan. Itigil na ang pag-aalala at simulan nating ibalik ang katatagan ng inyong mga balakang sa isang simpleng paraan. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Betty. Si Betty ay isang masayahing lola na 70 taong gulang mula sa Florida. Sinabi niya sa akin, "Doc Miller, natatakot na akong maglakad papunta sa aking mailbox dahil pakiramdam ko ay palagi akong matutumba sa gilid." Hindi siya mahina, sadyang kailangan lang nating gisingin ang kanyang mga kalamnan sa balakang. Sinimulan namin ang standing hip abduction. Pagkatapos ng ilang linggo ng matiyagang pagsasanay, tumawag sa akin si Betty at buong pagmamalaking sinabi na nakakapaglakad na siya sa kanyang hardin nang hindi na gumagamit ng kanyang baston. Ang kanyang balanse ay bumalik dahil naging matatag muli ang kanyang balakang. Narito ang eksaktong paraan kung paano nyo ito gagawin ng ligtas. Humanap ng isang matibay na upuan o tumayo sa tabi ng pader para sa inyong balanse. Pagdikitin ang inyong mga paa at ilipat ang inyong bigat sa kaliwang binti. Panatilihing diretso ang inyong katawan at dahan-dahang itaas ang inyong kanang binti patungo sa gilid, mga 12 hanggang 18 inches ang layo mula sa gitna. Ang mahalagang paalala ko sa inyo, huwag ninyong itagilid ang inyong katawan. Ang paggalaw ay dapat manggaling lamang sa inyong hita at balakang. Isipin ninyo na may nakapatong na libro sa inyong ulo at kailangan ninyong panatilihin itong hindi mahuhulog. Ito ay isang tradisyonal na paraan sa Amerika upang sanayin ang tamang postura. Gawin ito ng 10 beses sa bawat binti araw-araw. Maaari ninyo itong gawin habang naghihintay na maluto ang inyong kape o habang nakikipag-usap sa telepono. Bagamat ang mga pagkaing mayaman sa protina at calcium ay nakakatulong sa kalusugan ng ating mga buto at kalamnan, ang aktwal na paggalaw ang siyang tunay na susi. Walang bitamina ang makakapapalit sa disiplina ng pag-eehersisyo. Kung nais ninyong makuha muli ang katatagan at kumpiyansa sa bawat hakbang, mangyaring i-comment ang salitang stable sa ibaba. Ang inyong determinasyon na gawin ang simpleng ehersisyong ito ay maglalayo sa inyo sa panganib at magbibigay sa inyo ng kakayahang mamuhay ng masaya at malaya. Narito ako upang gabayan kayo sa bawat hakbang tungo sa mas matatag na bukas. 2 ehersisyo, pagtayo mula sa pagupo. Ang susunod na pagkakamali na madalas kong makita sa ating mga tahanan sa Amerika ay ang labis na pagmamahal sa ating mga malalambot na sofa o iyong mga tinatawag nating recliners. Alam ko, napakasarap magpahinga sa mga upuang iyon pagkatapos ng mahabang araw. Ngunit heto ang isang katotohanan na kailangang malaman ng bawat isa sa atin. Ang madalas na paglubog sa isang napakalambot na upuan ay unti-unting ginagawang tamad ang inyong mga kalamnan sa hita. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang siyensya sa likod nito. Kapag ang inyong upuan ay masyadong malambot at madaling lundagan, ang upuan mismo ang gumagawa ng trabaho para sa inyo. Imbes na gamitin ang inyong sariling lakas upang iangat ang inyong katawan, umaasa ang inyong mga muscle sa talbog ng sofa. Ayon sa aking mga pagsusuri, ang ganitong gawi ay unti-unting pumapatay sa inyong functional strength. Ito ang uri ng lakas na kailangan ninyo sa bawat oras ng inyong buhay upang manatiling malaya at hindi umaasa sa iba. Bakit ito nagiging napakadelikado para sa ating mga nasa edad 60 pataas? Sa ating pagtanda, ang ating katawan ay natural na nawawalan ng tinatawag na fast twitch muscle fibers. Ang mga ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahang tumayo ng mabilis o lumundag at magkaroon ng sapat na puwersa sa paghakbang. Kapag lagi tayong nakaupo sa mga silya na hindi humahamon sa ating lakas, mas mabilis na nawawala ang mga fiber na ito. Ang inyong mga hita ay hindi na nakakakuha ng sapat na ehersisyo kahit sa simpleng pagtayo lamang mula sa hapagkainan. Marahil ay napapansin ninyo ang mga senyales na ito sa inyong sarili. Iyong kailangan niyo nang gamitin ang inyong mga kamay upang itulak ang inyong sarili pataas mula sa inyong paboritong upuan. O kaya naman ay nararamdaman ninyong tila napakabigat ng inyong buong katawan tuwing susubok kayong tumayo upang sagutin ang telepono. Ang mga sintomas na ito
ang pag-asa sa inyong mga braso at ang hirap sa pag-angat ng inyong balakang ay malinaw na babala. Ang inyong mga binti ay hindi na sapat ang lakas para buhatin ang sarili ninyong bigat. Isang kamanghamanghang pag-aaral mula sa Duke University ang nagbigay sa atin ng matibay na ebidensya. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang paggalaw mula sa pagupo patungo sa pagtayo ay 87% kapareho ng mekanismo ng pag-akyat sa hagdan. Ibig sabihin, kung hindi nyo na kayang tumayo ng maayos mula sa isang matigas na upuan nang hindi gumagamit ng kamay, siguradong mahihirapan kayo sa bawat baitang ng inyong hagdan. Ang pagkawala ng lakas na ito ay direktang nauuwi sa mas mataas na panganib ng pagkahulog at pagkabali ng buto. Kaya naman, heto ang aking panawagan sa inyo. Simulan nating baguhin ang ating nakasanayan sa loob ng bahay. Itigil na ang paggamit ng inyong mga braso bilang suporta tuwing kayo ay tatayo. Hamunin natin ang inyong mga binti na gawin muli ang kanilang trabaho. Simulan nating piliin ang mga silya na may matigas na sandalan sa halip na mga malalambot na sofa. Huwag nating kalimutan ang papel ng tamang pagkain. Ang pagkain ng sapat na protina, tulad ng itlog, lean meat o beans, ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng inyong mga muscle. Ang inyong katawan ay nangangailangan ng tamang materyales upang mabuo muli ang lakas na nawawala sa paglipas ng panahon. Ngunit tandaan, ang ehersisyo ang magsasabi sa inyong katawan kung saan eksaktong gagamitin ang mga nutrisyong iyon. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay John. Si John ay isang retiradong sundalo na nakatira sa Pennsylvania. Mahilig siyang manood ng kanyang paboritong football games sa isang lumang recliner na napakalambot. Isang araw, napagtanto niya na hindi na siya makatayo ng mag-isa nang hindi humihingi ng tulong sa kanyang asawa. Sabi niya sa akin, "Doc Miller, pakiramdam ko ay nawalan na ako ng dangal dahil hindi ko man lang maiangat ang sarili ko." Sinimulan namin ang sit-to-stand exercise gamit ang isang matigas na silya sa kanilang kusina. Pagkalipas lamang ng isang buwan, tuwang-tuwa si John na bumalik sa aking klinika. Sabi niya, "Doc, pakiramdam ko ay bumalik ang lakas ng aking mga binti. Ngayon, hindi na ako nag-aalinlangan na tumayo at maglakad." Narito ang paraan kung paano niyo ito gagawin ng tama. Gumamit ng isang matigas na upuan na ang inyong mga tuhod ay nasa anggulong 90 grado kapag kayo ay nakaupo. Umupo ng bahagya sa dulo ng upuan at panatilihing patag ang inyong mga paa sa sahig. I-cross ang inyong mga braso sa tapat ng inyong dibdib upang matiyak na hindi nyo gagamitin ang inyong mga kamay. Ngayon, ihilig ang inyong katawan pasulong, hanggang sa ang inyong ilong ay lumampas sa inyong mga daliri sa paa. Pagkatapos, huminga ng malakas at itulak ang inyong sarili pataas gamit ang inyong mga sakong hanggang sa kayo ay ganap na nakatayo. Ang paghinga ng malakas sa oras ng pag-angat ay nagdaragdag ng 15% lakas ayon sa mga eksperto sa sports science. Magsimula sa 3 set na may 8 repetition sa bawat isa. Gawin ito tuwing hapon kapag ang inyong katawan ay mainit na at handa na sa paggalaw. Kung kayo ay handang mangako na gagawin ang ehersisyong ito ng 10 beses sa bawat araw, mangyaring i-comment ang salitang power sa ibaba. Ang inyong bawat pagtayo ay isang hakbang patungo sa mas matatag at mas masiglang buhay. Kasama ninyo ako sa hangaring ito. Inang ehersisyo, pagtiyad at pag-hold, ang huling pagkakamali, at marahil ang pinakamalaki sa lahat, ay ang hindi pagbibigay ng halaga sa ating mga binti, partikular na ang ating mga binti o calves. Marami sa inyo ang nag-iisip na sapat na ang paglalakad upang mapanatiling malakas ang inyong mga binti. Ngunit heto ang isang katotohanan na madalas nating makaligtaan. Habang tayo ay nagkakaedad, hindi lamang lakas ang nawawala sa atin. Ang mas mabilis na nawawala ay ang tinatawag nating explosive power o ang biglaang lakas na kailangan upang iangat ang ating buong katawan sa susunod na baitang ng hagdan. Ang inyong mga binti ang nagsisilbing makina na nagbibigay ng 40% ng lakas na kailangan sa pag-akyat.
Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang malalim na dahilan nito. Sa loob ng ating mga kalamnan, mayroon tayong tinatawag na type 2 muscle fibers. Ang mga ito ang ating power fibers. Sila ang responsable sa mabilis at malakas na paggalaw. Sa ating pagtanda, ang mga type 2 fibers na ito ang pinakaunang naglalaho kung hindi natin sila bibigyan ng tamang hamon. Kapag nawala ang mga ito, mararamdaman ninyo ang tinatawag nating heavy legs o ang pakiramdam na ang inyong mga paa ay tila nakadikit sa sahig o napakabigat iangat. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat baitang ng hagdan ay tila nagiging mas mataas at mas mahirap lampasan. Marahil ay nararamdaman ninyo ang mga sintomas na ito sa inyong buhay. Iyong pakiramdam na kailangan ninyong ipuwersa ang inyong buong katawan para lamang makaisang hakbang. O kaya naman ay ang madalas na paninigas ng binti sa gabi, na isang senyales na ang inyong mga kalamnan ay pagod na at hindi na nakakakuha ng tamang sirkulasyon. Ang mga senyales na ito, ang panghihina ng tulak ng inyong paa at ang pakiramdam na tila wala na kayong talbog sa inyong paglakad ay malinaw na hudyat. Ang inyong makina ay nangangailangan na ng pagkumpuni. Dito pumasok ang isang kamangha-manghang pag-aaral mula sa Stanford University. Ang mga mananaliksik doon ay sadyang nabigla. Sa katunayan, inulit nila ang kanilang pagsusuri ng 3 beses dahil hindi sila makapaniwala sa resulta. Natuklasan nila na ang simpleng pagtiyad na may kasamang estratehikong pagpigil sa itaas ay nagpataas sa bilis ng pag-akyat ng hagdan ng 67% sa loob lamang ng 8 linggo. Ang mas mahalaga, sinabi ng mga kalahok na ang hagdan ay tila naging 70% mas madali para sa kanila. Ang ebidensyang ito ay nagpapakita na maaari nating baligtarin ang epekto ng panahon sa ating mga binti. Kaya naman, heto ang aking mahigpit na bilin sa inyo. Itigil na ang pag-aakalang ang inyong mga binti ay mahina na habambuhay. Simulan nating gisingin ang mga dormant o natutulog na power fibers na iyan. Huwag ninyong hayaan na ang takot sa paghakbang ang magdikta sa inyong buhay. Huwag nating kalimutan ang papel ng mga mineral sa ating katawan. Ang pagkain ng mga saging o pagkain na mayaman sa potassium at magnesium ay napakahalaga para sa inyong mga binti. Ang mga mineral na ito ang tumutulong upang maiwasan ang cramps o paninigas habang inyong pinalalakas ang inyong mga muscle. Ang inyong katawan ay isang templo at ang tamang nutrisyon ang nagsisilbing pundasyon nito. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Margaret. Si Margaret ay 72 taong gulang mula sa Ohio. Sinabi niya sa akin, "Doc Miller, pakiramdam ko ay bilang na ang mga araw ko sa bahay na ito dahil hindi ko na kayang umakyat sa silid tulugan sa itaas." Pakiramdam niya ay laging stuck o nakadikit ang kanyang mga paa sa sahig. Sinimulan namin ang ehersisyong ito, ang heel raises with holds. Sa unang 10 araw pa lamang, tuwang-tuwa si Margaret na ibalita sa akin na pakiramdam niya ay naging magaan ang kanyang mga binti. Pagkalipas ng 8 linggo, muli siyang nakakapag-akyat panaog ng hagdan nang may ngiti sa kanyang mga labi. Sabi niya, "Doc, pakiramdam ko ay nahanap ko muli ang aking lakas noong ako ay bata pa. Narito ang eksaktong paraan kung paano niyo ito gagawin ng tama sa inyong tahanan. Tumayo kayo sa gilid ng isang baitang sa hagdan. Tiyaking ang inyong mga daliri sa paa ay nasa ibabaw ng baitang, ngunit ang inyong mga sakong ay nakalawit sa hangin. Humawak ng bahagya sa pasimano para sa inyong balanse. Ngunit huwag ninyong hihilahin ang inyong sarili gamit ang inyong mga braso. Ngayon, tumiyad kayo ng mataas sa pinakamataas na kayang abutin ng inyong mga paa. At heto ang pinakamahalagang bahagi. Pigilan ninyo ito sa itaas sa loob ng 3 segundo. Bilangin ninyo ang 1, 2, 3. Habang inyong nararamdaman ang pagpisil sa inyong mga kalamnan sa binti. Pagkatapos, dahan-dahang ibaba ang inyong mga sakong hanggang sa bumaba sila ng bahagya sa antas ng baitang upang maramdaman ang pag-unat o stretch.
Ang pagpigil na iyon sa itaas ang susi upang buhayin ang inyong type 2 fibers. Gawin ito ng 12 beses sa bawat set. Magsimula sa 3 set tuwing makalawang araw. Gawin ito 10 minuto pagkatapos ninyong maglakad o kapag ang inyong mga kalamnan ay mainit na. Ang paggawa nito habang warm ang inyong muscle ay nagpapataas ng bisa nito ng 30% ayon sa mga pagsusuri sa Japan. Kung kayo ay handa ng muling lumakad ng may sigla at tapang, at handang harapin ang anumang hagdan ng walang takot, mangyaring i-comment ang mga salitang I am ready sa ibaba. Ang inyong bawat pagtiyad ay isang tagumpay laban sa katandaan. Kasama ninyo ako at naniniwala ako sa inyong kakayahan. Ngayon, nasa iyong mga kamay na ang kakayahang ibalik ang iyong lakas. Ang pagtanda ay hindi dapat maging hadlang sa iyong malayang paggalaw. Simula ng isang maliit na hakbang ngayong araw para sa mas masayang bukas kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Kung nakatulong ang mga payong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating pamilya rito sa channel. Hanggang sa muli, ako ang inyong Dr. Miller. Ingat lagi.